My officials of the Quezon City Police District, led by Acting District Director Police Colonel Melesio Buslig Jr., arrived at the Quezon City Prosecutor's Office and filed a complaint against Vice President Sara Duterte. According to available information, the Vice President will face a criminal complaint of direct assault. The primary complainant is the Chief of the QCPD Medical and Dental Unit, Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Anong hindi? May mga picture kayo. Abroad. You were invited and you represent Mexico, Pampanga in that travel with Eddie Yang. And it's Eddie Yang that introduced all of you, and that includes the former governor and the governor to the ambassador. Yes po, Your Honor. Oh, ngayon, di mo kilala? Mr. Chairman, Hindi ko lang po with that, Mr. Chairman, I have warned you, patensyahan po tayo. I move to cite in contempt, Mayor Tumang. Your Honor, can I explain po para makuha niyo po yung point ko? Sandali po. Please po, Your Honor. Sandali po. You're not yet. Oh, kita nyo? Hindi ka na naman daw recognize. Ay, grabe na talaga mga kasama, no? Wala hong alam gawin ito, mga ito. Magsabi ka man ng totoo at hindi ka magsabi ng totoo, o ang plano nila ay cited in contempt na naman. Ano ho ang nangyayari ngayon, ha? Ibang klase, no? Ang gusto nila, kahit hindi mo ginawa, ay aminin mo. Yun ang nakikita natin sa sitwasyon na ito, eh, no? Pero bago natin simulan ng ating talakayan, reaksyon, no? Isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. No? Ito, hindi na natin patatagalin. Ito ay nakakadurog na naman ng puso na isang mayor. Dating mayor o mayor? Eh yan, cite in contempt. Makukulong po ito dyan sa house ng mga ano. O, alam nyo na kung ano ang house yan ng ano, ha. O ito, panoorin na natin para kung ano naman yung tanong nito. O gusto niya papanig sa kanya yung mga tanong niya, eh. O sige, pasok. Mayor Tumang, Yes po, Your Honor. for the information of everyone, ito kasi pong question of the drugs and the acquisition of properties ng mga foreign national form part of my reso doon sa public accounts. Kasi public accounts na lang pinagsimulan nito, eh. Na it was forwarded to this Quadcom. But the issue about some properties, transactions of Mayor Tumang, in which, ilang beses ka naman na-dismiss, Mayor? Ilang beses ka na na-dismiss? Yung dismissal Bakit order mga tanong, mo? no? Ilan? Once lang po, Your Honor. Once ka lang na-dismiss? Yes po, alam ko Your Honor. dalawa. Are you telling the truth? Mayor Tumang, ganito lang po, I just want to warn you. You're under oath. Ito mga kasama, ha. Ito ay isang representative lang ho. Iilan lang yung boto nito. Pero kung umasta, akala mo kung sino. Ha? Abangan na lang natin sa susunod na eksena pag wala na ito sa mga kanya-kanilang pwesto. Diba? Tuloy na natin to. Once again, this Quadcom hearing, and you're being asked by Congressman Luistro. Please, don't lie. Your Honor, yung pong yung previous po na reverse po yun. And then, Yung okay. 2022. And then po, 2023, last August po, yun po yung last ko pong dismissal. Under appeal. Yes po, pending appeal po. Pending appeal. Now, Mayora, ganito lang po, you're being asked if kilala mo si Eddie Yang, kilala mo si Tuma, kilala mo si Billy Ong. I just want to tell you, we have already discussed it in the Committee on Public Accounts. And please answer the query of the members of this committee truthfully, or else I will show you the proof. Nanakot na naman to. Diba? Wala hong magandang naidudulot itong mga ito. Dapat nga tama nga yung sabi ng taong bayan, no? Buwagin na daw, Kasi wala naman nangyayari na, eh. Puro lang contempt. Oo. Wala na talagang magandang naidudulot daw, Di mo sabi rito ng mga ating kababayan na nagko-komento. Tuloy mo. Yes po, Your And Honor. if you're lying, I will cite you in contempt once again. Kita mo. Mayor Tumang.
Thank you, Mr. Chairman. Mayor Tumang, ulitin ko po yung tanong. Do you personally know? Tawa siya, oh. Di ba? Pinagtutulungan-tulungan nila eh. Kahit wala na mga aminin, pinipilit nilang umamin kahit walang aaminin. Bang klase. Willie Ong. Your Honor, hindi ko po personally kakilala si Willie Ong and Eddie Yang. Pumunta po sa munisipyo, doon ko lang po sila nakilala dahil nag-inquire na bibili po silang lupa. With your statement, Mayor Tumang, it appears that you personally know Willie Ong and ADT Yang. Because when you said they came to your office, approached you, and told you that they are going to buy lands, Doon ko then lang it po- means that you were able to personally meet with these two individuals. Tama po ba? Yes po, namit ko po sila sa munisipyo. In other po, Your Honor. words, you personally know Willie Ong and ADT Yang. Are you aware that Chairman, once again, Mr. Chairman, this will be the last. Mayor Tumang, you're lying. Tapang nito, no? Siniko ni Senador Marcoleta, tameme siya eh. Oo. Ganyan sila pag mararami. Ibang klase, no? Hindi po, Your Sandali Honor. po. Let me finish. Please don't answer. Don't talk unless you are recognized by the chairman. Tinatanong mo eh. Kamote! Kamote ka! Nakagigil ka na! Di ba? Tinatanong mo. Kung hindi naman magsalita, sabihin mo, sumagot ka! Sumagot ka! Ipaliwanag mo! Oo, ganyan sila. Alam niyo mga kasama. Oo, sana lang Oo, dumating na yung eleksyon. Para matapos na yung mga karir nitong mga to, di umano. Oo, pag hindi na pagbobotohin ng mga taong bayan. Diba? At wala nang mga mayayabang at wala nang mga piling-pilingan dyan sa kamera. O tuloy. Mayor Tumang, sinabi mo hindi mo kilala personally si Willie Ong at saka si Eddie Yang. Si Eddie Yang, hindi mo kilala? Nakilala ko po, Your Honor, nung pumunta po sa munisipyo, nagpakilala po sila, Your Honor. Sandali, yung sa munisipyo lang ba? Yes po, Your Honor. Yun lang? Oh, now, eto Mayor Tumang, nagsisinungaling. Bakit kaya hindi ginawa nito? O kay Tatay Digong, ano? Yung tapang niya na yan, bakit kaya hindi niya ginawa kay Tatay Digong yan? Nung nandun si Tatay Digong, sa investigasyon. Diba? Kaya minsan, wala na talagang respeto ang taong bayan dito eh. Ito ay resource person, binabalangkas pa lang ang batas. Pero, hinusgahan na kagad. Ka. Di ba naimbitahan kayo doon sa China? Yes po, At Your Honor. kasama niyo si Eddie Yang? Yes po, Your Oh, Honor. now you're telling me that sa munisipyo lang? Nung Don't lie. You're lying. Alam mo, pinipilit mo lang kung ano ang kagustuhan mo. Yan ang totoo. Ayaw mong tanggapin ang paliwanag ni Mayor. Oo, kasi nagpapalapad ka ng papel mo, di umano. Ayan ang katotohanan. Oh, naku. Hindi. Anong hindi? May mga picture kayo abroad. You were invited and you represent Mexico, Pampanga in that travel with Eddie Yang. And it's Eddie Yang that introduced all of you, and that includes the former governor and the governor to the ambassador. Yes po, Your Honor. Oh, ngayon, di mo kilala? Mr. Chairman, Hindi ko lang po with that, Mr. Chairman, I have warned you, pasensyahan po tayo. I move to cite in contempt, Mayor Tumang. Your Honor, can I explain po para makuha niyo po yung point ko? Sandali po. Please po, Your Honor. Sandali po. You're not yet. Oh, kita nyo? Hindi ka na naman daw recognize. Pero siya ang tinatanong. Hintayin mo ma-recognize ka. Pero pag siya sumasatsat, oo. Di ba? Pwede.
Nanakot pa. Bagay, pwesto mo ngayon yan eh. Oo, sana 2025 na, no? December, January, February, March, April. Lapit na. November, December, January, February, March, April. Lapit na. Tuloy. Recognize. Kita mo, Mr. Chairman, once again, di ba? Huwag ka magsasalita pag hindi ka recognize. Pero siya ang tinatanong mo. Di ba? Nasa kanila kasi ang batas. Sila ngayon ang batas. Di ba mga kasama? Ganyan. Ganyan kagaraparan. Ha? Tuloy. again, I move to cite in contempt. Nasa plano na yan. Kunyari, nagtatapang-tapangan, nagsisigaw-sigawan, planado na po yan. Cite in contempt. Mayor Tumang in violation of our Section 11, Paragraph B. Refusal and evading to answer questions. Kabisado niya, di ba? Kailangan aralin niya kasi mapapahiya siya pag hindi. Kasi nga planado na eh. Di ba? Memorize niya. Of the members of this committee. So move, Mr. Chairman. Pupukpuk Your agad Honor, yan. can Timo. you please give me a chance to explain? Hindi po kasi ano yung exact gusto nyong Mr. Chairman, the question is very simple. Just a 1-minute suspension. Naiiyak na siya, no? Si Mayor, no? Ginigipit siya dito, eh. Mayor, try mo mag-explain. Kasi syempre yung personal, hindi naman yung personal na Hindi ko naman kakilala talaga. Nakilala ako lang sa munisipyo. Opo, emphasize mo na yung meeting sa China. After Yes. nagwala sila sa munisipyo. Grabe tong tao na to. Kung hindi naman kakilala, eh. Abusado na to mga to. Ibang klase, no? Walang aaminin si Mayor. Hindi niya kakilala, eh. Ibang klase, no? Kaya minsan talaga, mapapag-isipan mo na lang talaga, no? Isipin mo na lang talaga bakit ganito yung gobyerno ngayon. Bakit nagkaroon ng mga gantong gobyerno ngayon? Tayo naman, malaya tayo makapagsalita. No? Kasi nakikita natin yung ginagawa nila dyan. Antayin natin na kung anong mangyayari. Kung papayag ba yung chairman, pipigilan ba? Kasi ayaw niyang ayaw niyang tanggapin yung paliwanag ni Mayor. Gusto niya paliwanag niya. Gusto niya kung ano tanong niya, sundin. Kulong nyo lang kaya lahat ng mga tao dyan sa house. Yan mga kasama, nakikita nyo kung ano yung mga pinagagawa nila sa mga resource person. Pero kung si Ate Sara ang maharap at Pangulong Duterte, hindi ho nila kayang sigaw-sigawan. Diba? Hearing is resumed. The parliamentary status is that before the chair declared the suspension, there was a motion to cite in contempt former Mayor Tumang.
Let me finish first. And the former mayor has asked the committee to listen to his explanation. Tama. And in the spirit of fairness, we'd like to hear former mayor explain also his side. Perhaps he may be able to answer the queries. Binabara asked by, kasi, binabara the ni members Paduano of the eh. committee. So, Mayor Tumang, para po maliwanag, ang tanong po sa inyo kung kakilala nyo po si Eddie Yang. Ang sabi nyo po kanina, hindi. Yung pangalawang tanong, tinanong po kayo, ilang beses po ba kayo nagkita, nagkasama, nagkausap ni Mr. Eddie Yang? Ang sinabi nyo, isang beses lamang po sa munisipyo. Pero meron pong impormasyon na nagsasabi na magkasama pa ho kayo Wala na, sa China. kinampihan na. At this is supported by photos. So, Paliwanag, magsalita. Bibigyan po Taka lang kuya. Pagsalitain nyo. Pag-explainin nyo si Mayor. Hindi yung kakampihan nyo kung sino yung nasa side nyo lang. Maging fair naman kayo kahit pa paano sa mga tao. Di ba? Pakita nyo sa tao naging fair kayo. Yun lang ang sa amin. namin kayo ng pagkakataon na sumagot doon sa katanungan ng aming mga kasamahan. Para naman po, hindi naman po kayo hindi mapagbigyan, no? Ano po ang inyong sagot sa katanungan ni Congressman Paduano at ni Congresswoman Luistro? Thank you po, Your Honor. Hindi ko na lang po sinabing once ko lang po nakita namit si Willie Ong. Si Willie Ong po twice sa munisipyo po. Si Eddie Yang po, so many times. Pero yung first namit ko po na Willie Ong and Eddie Yang sa munisipyo po. And then, pagkatapos po noon, marami na pong series na nagkita na po kami ni Eddie Yang dahil bumili po sila ng lupa. Hanggang pumunta po kami ng China, in-invite po kami doon. Doon po lang po nakilala si Eddie Yang. Ang pinupunto ko po, hindi ko po personal nakakilala po. Namit ko lang po sila sa munisipyo. Pero so many times po nakilala ko na sina Eddie Yang. Pero si Willie Ong po, twice lang po. Chairman, ito kasi yung problema. Alam ko na, sinabi ko na kanina, Mayor, pinagdaanan na to natin Dalawang committee, dangerous drugs at saka yung Mexico. But sabi ko nga, kaya kayo inibitahan dito, including your brother and all those research person from Mexico, Pampanga, because there is a resolution by me na yung drugs, yung drugs at saka illegal acquisition of properties of Chinese national will be forwarded to this committee. Kaya hindi ka Mayor, ganito kasing style mo Pag tinanong ka ng isa, sabihin mo, sinabi ko kanina, hindi mo personal kilala. Sabi mo sa munisipyo, now when I ask you, yung China travel, inamin mo. Now, dinagdagan mo ngayon na several times because on record, during the committee hearing, you know personally Tayang and Willie Ong, mamaya, papakita ko sa iyo na magkakilala kayo ni Willie Ong. Yes po, Your Honor. Ang style mo kasi, Mayor Tumang, sorry, pero ang style mo, bulok. Alam ko na yon. Pag tinanong ko isang tanong, sasagutin mo. Pag tinanong ko isa, sasagutin mo. Better you were asked if you knew personally Willie Ong and Eddie Tayang. That's why pinakontempt kita. Because you lied. Dito sa harap ng mga resource persons. Di ba he's lying? Bakit? Paano mo Sabi niya nasabi? kanina, hindi niya kilala personal. Sa munisipyo lang. Ngayon, sinabi mo na ngayon, kilala mo si Eddie Yang. Wala naman siyang sinasabi, kuya. Twice lang kayo Wala. ni Willie Ong. Pinipilit mo lang. Establish Lipat to you na natin to. that Wala akong patutunguhan yung mga pag-uusap dito kasi ang kagustuhan nila rito sila lang talaga ang masunod. Yan ang lumalabas sa video na ito. Kaya mas maganda pag-usapan natin yung issue naman dito. Ano kaya yung problema naman dito?
Oo, meron daw sinabi dito, Lacson on confidential funds and politics ceasefire. Wow. May ganun? Oo, may ganun na. Nung nakaraan, iba ang kwento. Bakit ito ngayon, iba rin ang kwento? Ano talaga ang totoo? O, ipasok na natin. Pasok mo, ate. Ano ba meron? Huwag na natin patagalin para marami tayong mapag-usapan. Nasa linya na po natin via phone patch, former Senator, former and incoming ba? Incoming! Balik Senado ba yan? Manifest ba yan? Balik Senado! Next year! Oo, kailangan natin ito sa Senado, lalo na pag budget hearing. Ngayon na, oo. Baka sakaling mga unprogrammed funds na yan eh. May Intel funds pa ba ang DepEd? Intel funds, saka yung unprogrammed funds, di ba? Unprogrammed AFP funds. modernization program, Ayun, yung oo. nakaraang taon na sa program. Former and incoming Senator Panfilo Ping Lacson, magandang umaga po. Good morning po, Senator Ping. Ali, Pati, magandang umaga sa ating lahat. Maganda ba talaga o magulong umaga? Kailangan namin talagang minarapat namin. Ako kailangan si Senator Ping, mahingi natin mga saloobin nito. Opinion, oo. Di ba na-monitor ko kayo, sabi niyo, when two elephants fight, it's the grass that suffers. Dahil nga, pasadahan nga natin, talagang, I don't know, wala, yung national embarrassment, nakabalita po tayo sa lahat ng foreign media news outlets, Senator. Correct, sa CBS, Associated Press, kung saan nakarating. Ang yung para lang proper perspective, kasi kahapon, naimbitahan ako maging guest speaker do sa AmCham, American Chamber of Commerce, sa Mindanao chapter. So, nakausap ko yung executive director ng national, si Mr. Eb Hinchcliffe. Alam mo, matagal na dito, 20 years na siya, 12 years na siyang nasa AmCham. Siya yung pinaka-head dito sa buong Pilipinas. So, napag-usapan namin yan. So, ang concern niya, kasi at the time na medyo gumaganda yung investment climate sa Pilipinas, ayon na rin sa kanya, dahil sa mga business leaders yung kanyang kapulong lagi, both sa US at saka dito sa side ng Pilipinas. Sabi niya, pagka nagkakaroon ng ganyan, medyo kung ako'y investor at potentially mag-i-invest ako sa Pilipinas, medyo mapapaisip ako na, teka muna, palipasin ko muna itong yung typhoon, yung storm. So doon ang galing nung ako'y nagsulat ng speech, sinama ko yun kasi nabasa ko yung quote kay Lee Kuan Yew, alam mo, yung great Singapore leader, si Lee Kuan Yew. Sa kanya nang galing yung when elephants fight, it is the grass that suffers. Yes. So yung dalawang elepante, of course, the two highest elected officials of the land, at tayo naman yung grass, tayo nagre-represent ng grass, yung Filipino people. So naisip ko, hindi naman ito parang magpatawaran, magkalimutan kasi mga harsh words nagkapalitan na. Kiss and Pero at make least up, tayo hindi. mga nagmamasid. Tayo man lang tumulong na mag-de-escalate. Hindi yung i-escalate pa natin, magsusulsul pa tayo, kanya-kanya pa rin. Gatong. Hindi natin maiwasan, may kanya-kanya panig. So, Senator Ping, ito naman kagabi po, napanood ko po si former Senator Orly Mercado naman. Sabi niya, very di ba? Kasi nga, very maanghang po yung palitan. Tapos may mga investigasyon na pumasok ng NBI, may DOJ na po. Tapos talagang parang may banta na baka daw magka-military junta and all that. Pero at the end of the day, do you think it's something that we should be alarmed about? Kasi sabi niya, baka much ado about nothing naman tayo mga Pilipino, mahilig sa ganito. Pero after a while, humuhupa, nagkakayusan. Sabi nga namin, case in point, kay Enrile po. Di ba siya yung namuno sa EDSA Power 1? Tapos ngayon, siya po ang Chief Legal Counsel man po ni PBBM. Yung tempest in a teapot, ika nga sabi ni Senator Orly Mercado, do you think this is much ado about nothing? This is just for, parang, hindi man for show, pero this is temporary, unfortunately. Pero it's, kumbaga, na-escalate na dapat talaga, nagde-de-escalate na. Sa inyo palagay? Ang concerning talaga, dahil dalawang pinakamatatas na opisyal. Alam mo kung halimbawa nagkaroon ng bangayan sa mga subalterns, yung mga minor functionaries o kaya medyo sabihin natin sa Senate o kaya sa House, medyo hindi masyadong nakaka-alarm. Pero kapag yung dalawang dati pang, nakakalungkot pati dito, dati naman silang political allies, very strong allies. Alam mo, pag nakakakita tayo ng ganyan, hindi maiwasan na parang kinalulungkot natin yung bakit umabot sa ganito. So ang sa akin naman, ang main concern, primary concern, yun nga, yung future ng bansa natin dahil kung nagkakaroon ng ganyang sagutan o kaya kaguluhan, political noise, sana manatiling political noise. Pero kung umabot pa sa mas grabe pa, medyo concerning talaga yan. Okay. Sa inyo palagay, Senator, meron bang actionable crime dito dun sa pagbabanta na ginawa ni VP Sara? Ganong, kasi nga conditional, di ba? Pag pinatay ako, may kinausap na ako, napatayin mo silang lahat, di ba? PBBM, First Lady, House Speaker Martin Romualdez. Sa inyo, ang is grave threats, under the revised penal code. But they were talking about sedition, they were talking about yung isa sa mga batas ninyo, itong Anti-Terrorism Act. Para sa inyo, nalabag ba na actionable?
Ang opinion ko, pareho rin ang opinion niyo, manggagaling doon sa mga legal experts or luminaries, so to speak. Ano? Tulad ng NBI, dati naman Judge si Director Santiago. Pagkatapos yung sa DOJ, meron sila mga sarili-sariling pananaw tungkol dyan. At para sa akin, mas maganda na iwanan na lang sa kanila kung ano man yung legal remedies o legal action na dapat gawin sa mga bagay na yan. Kasi legal yan eh. Una-una, hindi naman din ako abogado. Nakikinig din lang tayo sa mga pananaw, sa mga opinion ng mga legal minds. Senator Ping, ikaw po, sa tingin ninyo, paano ito mahihinto? Alam po natin no, na si former President Gloria Macapagal-Arroyo, siya po ang nagdala sa kanila together para maging unity team. Meron rin po si Senator Amy na BFF po ni VP Sara at saka syempre ate po ni BBM. Ang tanong ko po, do you think huhupa itong init kung sakali po ang Congress na lang, sabihin nila, sige na nga, para matigil na to, i-ano na lang nga natin yan, tigilan na natin itong hearing sa accountability, tapos makipag-usap na kung whether si PGMA yan o si Senator Amy. Do you think that's still possible na pwede magkaayusan? O point of no return na pareho, yung Duterte at saka yung mga Marcos? Kasi hindi nung pwedeng sabihin na itigil na lang ng House of Representatives yung kanilang ginagawang legislative inquiry. Kasi unang-una, hindi naman mapapagbintangan naman sila nag-shirk do sa kanilang responsibility or sa kanilang mandato. Mabuti na banggit niya si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at saka si Senator Jaime Marcos. Sila yung mga, sa tingin ko, may mga karapatan o kaya may kakayahan para, yun nga, ma-de-escalate man lang, hindi na humantong sa parang nandun na tayo sa nasa international news na nga, ano? At ito hindi maganda para sa imahe ng Pilipinas dahil ang investment climate gumaganda. Meron ngang upgrade na naman tayo narinig. Panibagong upgrade, ano? Pagkatapos magkakaroon ng ganyan, maapektuhan. Yun lang naman ang aking panawagan. Hindi ko naman sasabing tigilan na lahat at magkalimutan na. Kasi may mga legal implications, ano? Yung mga nangyari na. At ipaubayan na lang natin yon na yung things to take to take their normal course, ano? Tulad yung trabaho ng NBI, trabaho ng DOJ, at kung saan man makarating. Ang sa akin lang, wag na makihalo yung mga kababayan natin kasi lalong parang tumataas, it's just like fanning the flames of political hostilities eh. May mga makikinabang kasi eh. May mga makikinabang. Yes. The usual warmongers, yung ang passion nila to make their day complete pagka meron nag-aaway. Meron din ganun eh, mga kababayan natin, lalo sa social media, masyadong intense yung palitan. Yun nga, yung aking statement na binitiwan kahapon sa Davao, napansin na kagad, meron nagsasabi sa akin, make a stand. Hindi yung po pwedeng ganyan, you're playing safe. Sabi ko, no? I'm trying to make safe yung future ng, yung sa bansa natin, hindi yung ako yung nagpe-play safe. Hindi ba dapat gano'n ang maging attitude na natin? Well, siguro, let's say na medyo nagmelo na rin ako over the years, pero sa tingin ko, yun naman ang nararapat natin gawin sa halip na paypayan pa natin yung para nabubuong alitan sa magkabilang panig. Kaya, unique ito kasi dahil dalawang highest officials, yung elected officials, yung medyo nasa magkabilang panig. Kaya dapat talaga hindi natin sulsulan pa, bagkus tumulong tayo mag-de-escalate. Senator, we'd like to find out kung ano naman ang saloobin nyo tungkol dito sa itong pinagmumulat ito, ang isa sa mga pinag-uugatan, yung pag-imbestiga sa di umano'y maling paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential funds. Kayo, having been in the Senate, talaga nakatutok sa budget natin. Ang sinasabi sa panig ni VP Sara, sinasabi niya, alam mo, dapat hindi inuukil-kil ang confidential funds in a public forum on national TV because by its very nature, confidential nga, malalagay sa balag ng alanganin, how it was disbursed, hindi ba, papangalanan mo pa, sino mga binayaran mo dyan. Tapos on the other hand, it was flagged by COA. Nagkaroon sila ng audit observation memo. Hindi ko alam kung may notice of disallowance. Ang tanong naman, bakit katangi-tangi bang OVP, Office of the Vice President, ang was flagged by COA? Ano po ang saloobin nyo dito sa maraming angulo tungkol po the use of the confidential funds and the auditing of the confidential funds and the eventual investigation ng committee ng House na mababakupulungan in the exercise of their oversight function and in aid of legislation? Una-una, sa basic premise tayo, lahat ng public funds, accountable yan, subject to audit. Huwag natin sabihin yung confidential at saka intelligence fund, exempted, hindi kasama sa ino-audit. Kasi basta public funds, talagang subject to accountability nung gumagamit. Meron lang proseso o procedure kung paano nililiquidate yung halimbawa, sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkagastosin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman,
magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. Ano? Kaya si Mary Grace Piatos. Pero Alias si Mary meron Grace ding Piatos. paper trail yun pagka inaudit na kung saan, sino ba itong alias Joe, alias Pedro, sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approve, yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos pag natin-classify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan, subject to audit na yan. Pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, ano, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. Maraming may mga proseso sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, sa Papi, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang ano dyan meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa confidential funds pa rin po. Naging controversial rin po na umamin po yung Special Disbursement Officer po ni VP Sara na yung pera, siya nga nang-withdraw, 112 million ba yun? Ang withdraw niya sa Gina Acosta. Pati si Fajardo. Sila yung nag-withdraw po dyan sa land bank. Pero binibigay po na nila doon sa security officer. Tama po ba yun? Kasi sila yung SDO po yung nakaband di ba? Nag-put up sila ng bond. Is that normal na yung SDO pinapasa, pinaubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer dahil po inutos rin po daw ni VP Sara? Paano po yun? Paano nyo po, tama ho ba yun? Normal ba yan? O ngayon lang po nasilipan dahil nga po nagkaroon po ng congressional hearing? Well, kung napaka-stricto at napaka-rigid noong susundin, dapat mismo yung special disbursing officer ang magbibigay doon sa mismong recipient noong confidential man yan o intelligence man yan o regular budget yan. Siya mismo kasi hindi mawawala yung accountability niya kasi after all, siya yung disbursing officer. Correct. So ito na, tapusin na natin itong usapin dito. Oo. Kayo na hong bahala kung ano yung desisyon nyo. Kung maniniwala ba kayo sa sinasabi ni, ano pangalan ni Sir Senador Lacson daw? Kung maniniwala kayo. Ito naman. UCPD file direct assault case versus BP Sara. Ibang klase, no? Mabilis sila umaksyon. Mabilis umaksyon basta pag patungkol sa mga Duterte. Pero pagka-alyado nila, di okay lang. Pag sa mga Duterte, kasuhan. Ito na. Pasok. My officials of the Quezon City Police District, led by Acting District Director Police Colonel Melesio Buslig Jr., arrived at the Quezon City Prosecutor's Office and filed a complaint against Vice President Sara Duterte. According to available information, the Vice President will face a criminal complaint of direct assault. The primary complainant is the Chief of the QCPD Medical and Dental Unit, Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. This is in regards to the incident where the Vice President had an altercation with a policeman this past Saturday before attorneys of legal offices transferred to the St. Luke's Medical Center. We are still awaiting for additional information regarding the full complaint. From Mabante Radio, Migo Pahasin, back to you. Kanina, yung mga nakaraang araw, so pena pa lang. Para marinig yung panig. Ngayon, eto naman, ibang klase. Sabi ko sa inyo, mabilis Minuto lang, oras lang, may kaso ka na. QCPD file direct assault case versus Duterte. Diba? Sino dito? Bakit hindi tumbukin? Sino dito? Si Ate Sara ba o si Pangulong Duterte? Si BP. BP Sara. Ayun na nakalagay na sa QCPD files direct assault case versus Vice President Duterte. Ibig sabihin, hindi nila sinunod yung procedure. Wala naman silang sinunod na procedure dito. Ginawa naman nila diretso. 'Di ba? Mabilis silang mag-file ng kaso. Ito na kaya nga sabi ko sa iyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan, Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na pahuli sa mga
Subscribe, o share. O, bye-bye.